at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan, Diyosa Cruzat, at ng nag-iisang hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang happy na maganda pa. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Araw po tayo ng linggo, tama ba? August 23, 2026. Samahan niyo po sa isa na namang episode ng inyong favorite Sunday morning habit, kung saan kwentuhan lang tayong lahat. Ako po si Beshi Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sobrang init ngayong umaga, Beshi. Yes, sobrang init nga, Beshi. Medyo nanibago ako sa init. Di ba syempre, nung mga nakaraang araw, nasanay tayo sa medyo maulan. Sa wet look. Oo, sa wet look. Pero hindi ko naman sinasabing gusto ko ang ganong panahon, Beshi, ha? Yung binabanggit ko nga lang, syempre, nasanay tayo na maulan, mapresko, malamig. Tapos biglang biglang ipaparanas na naman sa atin tong sobrang init. Alam mo naman kasi, totoo naman parang, alam mo, sinasabi ng iba, ang ulan is blessing. Pero kapag sobra-sobra na, kapag hindi na yan blessing. Yes. Alam mo yung gusto natin, bumabaha tayo ng blessing. Pero itong mga pagbaha, mula sa malalakas na ulan, hindi ito blessing, Beshi. Ano to, Beshi? Anong tawag? Sakuna na talaga ito. Sakuna. Yes. Ayaw natin ng sakuna. Lalo na, Beshi, pagka andyan ang mga pagbaha. Diba? Yan na, nakikita mo na ang ating mga kababayan na nag-i-evacuate. Oo. Ando na naman ang mga bilang, nagsisitaasan ang bilang ng evacuees. Super taas o saludo ako sa mga kababayan natin na nakatira sa mga mabababang lugar na taon-taon ay alam naman na nila na binabaha sila. Alam mo yung pagod na taon-taon ka mag-i-evacuate, taon-taon ka maghahakot ng gamit, ng iyong sarili, ng iyong pamilya papunta sa evacuation center. Hirap ito, ha? Kasi ikaw nga empake ka lang papunta sa kung saan. Sobrang hirap na eh. Paano pa kaya kapag taon-taon ka nagiging bakwit? Parang ang hirap nito. Dagok talaga ito. Alam mo, hindi natin maiiwasan, Beshi, ang ulan. Kasi yan ay talagang natural. Yes. Oo. Pero yung ating mga preventive measures, yan ang dapat na paigtingin ng lahat ng gobyerno. Ang parati nating iniisip, Beshi, bakit hindi natin maiwasan itong mga pagbahang ating nararanasan? Di ba, Beshi, mag-scroll ka lang sa social media, makikita mo ang ating mga kababayan na kawawa dahil lubog na lubog sa baha. Alam mo, may mga nakikita ko sa Facebook. Alam mo, lagi yung mga Pilipino kasi lagi na lang tinatawanan ang mga problema. Pero dinadaan sa joke. Oo. Alam mo, may nakita ako parang ginawang parang ala resort. Yung sa Pampanga ba yan, Beshi? Kung di ako nagkakamali. Hindi ko alam kung saang eksaktong lugar, pero ginawa nilang parang ala resort. Pero kung ako yung namumuno sa lugar na yun, ang laking insulto yun. Kung parang sasabihin ng mga kababayan mo ay parang resort na ang peg dahil lamang sa buhos ng ulan. At ang daming mga batang lumalangoy. At yan nata, Beshi, yung sinita ng mga otoridad. Kasi nga, kinansila ang bahay tuloy. Kinansila ang pasok para nga maging safe ang mga bata, ang mga estudyante. Tapos andun sila. Ginawang resort. Hay nako, hay buhay. Alam mo, nung mga bata pa tayo, kabataan natin talaga na mga naliligot. Kabataan pa rin naman tayo ngayon. Oo, ngayon. Pero hindi na kasi natin ginagawa itong sasabihin ko. Yeah, sabagay, ang lumigo sa ulan. Pero hindi tayo nagtampisaw sa baha. Kasi napaka-unhealthy, unsanitary nito. Ang dami nating pwedeng makuhang sakit. Kaya siguro,
Alam mo yung mga bata kasi hindi, sa sobrang hirap ng buhay, hindi na nakakapag-resort. Kaya makakita lamang sila ng bakasyon, talagang magtatampisaw na sila, di ba? Tsaka beshi, bata yan eh. Ang enjoyment andyan talaga. Gusto nilang mag-explore. Gusto talaga nilang gawin kung ano mga pumapasok sa utak nila eh. Nananalo ba yung kanilang intrusive thoughts? Yes! Pero dapat naman sa ating mga magulangin ay bantayan. Bantayan. Kasi kalakip nitong mga pagbaha, pag-ulan ay ang mga sakit. Nandiyan True. ang dengue, ang leptospirosis. Lalo na ngayon ang leptospirosis, beshi eh. Sabi daw tumataas ang bilang Ng kaso. Alam mo yung mga ganitong panahon talaga ay alam naman natin, alam na this, kumbaga. Yes. Kung saan patungo. Ang mga lumilitaw, umuultaw na problema, which is, alam na nga natin lahat, pero bakit parang ganun pa rin, taon-taon pa rin nangyayari. Pero malala ito, Beshi eh. Alam mo yung parang ngayon lang ata uminit sa buong buwan ng Agosto. Oo nga eh, beshi. Nabigla din ako na biglang, mainit na. Parang nung nakaraang araw. Pero beshi ha, Ano lang to? Monsoon break. sabi daw kasi ng langit, bigyan ko naman sila ng pagkakataon na makapaglaba kasi madami nang umiiyak, umaaray na hindi makapagpatuyo ng kanilang labada. Ang pangit kaya ng tuyo na pilit na Diba? nasa loob. Kulob ang amoy. Baho nun. Kaya naman, sana nakapaglaban na kayo kahapon na para tutuyuin na lang ngayon. Kasi ang forecast ng Pag-asa is magiging maulan talaga ngayong parating na week. Kita mo naman, Beshi, 3 bagyo. Pero Yes. nasa labas pa to ng Nasa labas ng Oo. par. Ang masaklap dito, nagpapalakas kasi sila ng habagat. Habagat. Ay yung habagat, grabe talaga magpaulan sa atin. Grabe talaga yun kung kayo ay sobrang naririnig ninyo. Alam mo yung patak ng ulan na may kasamang mga hangin. Talagang sumisipol, galit na galit, gustong manakit. Parang pag mga ganon, mapapakape-kape ka lang. Buti Diba? ko nga, mariresolba ng kape lamang. True. At saka paisip ka, hanggang kailan kaya to? Kailan kaya to titila? Yung mga ganong bagay, beshi. Alam mo kasi kapag na talaga, pagkatapos ng summer, syempre, tag-ulan na, alam naman natin, expected naman nating lahat na may mga pag-ulan, pero hindi yung ganito parang True. rainy season now on its 3rd week. Para naging sinihala Now showing. siya. Oo. Bukas ulit po, now showing. Kaya Ay, naman, dito sa ating programa, Beshi, tayo ay lagi nagpapaalala na maging alerto. At kapag nagpalikas na po ang inyong mga lokal na pamahalaan, ay tayo sumunod na lamang. Oo, wag na ho matigas ang ulo dahil alam naman ho natin na ang ginagawa ng ating pamahalaan ay kahit papano para sa ikabubuti ho ninyo. Oo, alam mo yung ang lungkot-lungkot lamang na hindi tayo susunod ay kasi nandiyan ang makaakibat ng mga ganito ay mga pagguho ng lupa. Alam mo sa sobrang ilang linggong mga pag-ulan, saturated talaga ang lupa. Talagang guguho at Landslide. guguho talaga ang mga iyan. Kaya tayo po ay manatiling maingat, maging alerto, and of course, Mag-pray! let's pray na maging manatiling matatag ang pamilyang Pilipino. Speaking of that, Beshi, yan ang ating pag-uusapan. Oo naman. For today's video. For today's episode. Pero bago ang ating huntahan, Beshi, puntahan muna natin ang mga balitang tinutukan na dito sa DZRH. Ayaw niya mag-play. Ayan. Katulad ng aking binanggit kanina, 3 bagyo ang patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa. Sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang Typhoon Saudel na nasa layong 2,255 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas o ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Inaasahang papasok ito sa par bukas at papangalan ng bagyong Obet. Mababa naman ang posibilidad na mag-landfall nito pero inaasahang palalakasin nito ang habagat na posibleng magdulot ng mas malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Habang nasa 565 kilometers naman ang layo nitong bagyo na nasa hilaga ng Itabayat, Batanes. Ito po ang Tropical Depression Gaynari na dating bagyong Neneng.
Taglay nito ang hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Samantala, ito namang ikatlong tropical depression na namataan sa layong 1,205 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas ay taglay ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Samantala, umabot na sa 7.4 million katao o 2.1 milyong pamilya ang apektado ng habagat at nagdaang bagyong Luis at Maymaya. Ayon ho yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay ho sa pinakabagong datos, 29 na ang bilang ng nasawi, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa masamang panahon. Nasa 40,600 katao naman o 11,900 na pamilya pa ang kasalukuyang nasa nasa evacuation center. Samantala, umabot sa tinatayang 4.7 billion pesos ang pinsala sa infrastructure at 1.7 million pesos o billion pesos naman sa agrikultura. Nasa 1.1 billion pesos na rin ang ayudang naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Sa ngayon, 18 na lugar ang itinaas sa state of calamity, kabilang dito ang buong lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Cavite. Ito na, nararamdaman na ng kagawaran sa kalusugan ang unti-unting pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng ilang linggong baha epekto ng habagat. Sabi sa DZRH ni Health Secretary Edwin Mercado, maaaring maramdaman ang mga sintomas ng sakit sa loob ng 5 hanggang 15 araw. O yung mga lumusong po sa baha kung sa ngayon ay hindi pa ninyo nararamdaman, abay, sabi po ng DOH, ang sintomas ay sa loob ng 5 hanggang 15 days. Kaugnay nito, binanggit ni Mercado na nagbukas na ng fast lanes ang DOH sa lahat ng pagamutan nito. Ito po ay upang maprioridad ang mga may sakit nga po na leptospirosis. Nagpakalat na rin umano siya ng rapid response teams na sasadyaing magtungo sa mga binahang lugar upang magtayo ng help desk. Samantala, sa iba po nating balita, itinalagang bagong pinuno ng National Capital Region Police Office si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Kapalit po ng magreretinong si Police Major General Anthony Abirina. Batay sa General Orders na may petsang August 22, magsisilbing officer in charge ng NCRPO si Abrahano. Epektibo po ngayong August 23, ngayong araw po yan ng linggo. Miyembro ng PNP Academy kaagapay class of 1996, nagsilbing Regional Director ang General sa Northern Mindanao o Police Regional Office 10. Saglit din siyang naging leader ng Criminal Investigation and Detection Group sa ilalim ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Kinumpirma naman sa DZRH ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na gagawin ang turnover kay Abrahano ngayong linggo ng umaga matapos ang higit 1 taong serbisyo ni Abirin sa seat of power. Umabot naman sa record high na 13,441 to be exact ang applicants na pinayagang sumailalim sa 2026 bar examinations. Ayon sa Supreme Court's Office of the Bar Confidant, ang mga cleared applicants ay mula sa 14,291 na nagparehistro para sa exam na itinuturing na pinakamaraming registration sa kasaysayan ng bar examinations. Gaganapin ang pagsusulit sa September 6, sa September 9 at 13 sa 15 testing centers sa buong bansa. Itinalaga naman ng Supreme Court ang San Beda College, Alabang, dyan po sa Muntinlupa City bilang national headquarters ng examinations. Habang si Associate Justice Samuel Gerlan ang magsisilbing chairperson ng 2026 bar. Noong 2025, 13,193 applicants ang nagparehistro sa bar exams kung saan 11,420 ang sumailalim sa pagsusulit. Nasa 5,594 ang pumasa o 48.98% ng mga sumailalim nga po sa exam. Samantala, abiso po sa ating mga motorista dahil asahan na pong sisipa muli ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Batay po sa 4 na araw na trading sa pandaigdigang merkado,
Tinatayang tataas ng 2 pesos and 23 centavos ang kada litro ng diesel. Maaari namang tumaas ng 1 peso and 51 centavos sa kada litro ng kerosina habang 1 peso and 4 centavos sa kada litro ng gasolina. Ang muling pagsipa ng oil prices ang bunsod na nagpapatuloy pa ring tensyon sa gitnang silangan. At yan na po ang kabuuan ng ating pagtutok sa mga balita dito pa rin po sa DZRH. Sa ating pagbabalik, pagkwentuhan natin, ang pag-usapan natin kung paano nga ba manatiling matatag ang pamilyang Pilipino sa kabila nga po nitong mga napag-usapan namin ni Beshi kanina. Itong mga natural disaster na supernatural na napakalakas. Lawan niya, it's fourth week na. Fourth week na. Hay nako, sa kabila po ng mga pagbaha, nitong epekto ng habagat, itong mga nakaraang buwan na hanggang ngayon, at sa tingin natin ay magiging epekto nga nitong mga sama ng panahon ang mahal na bilihin. Kasi di ba kapag ganyan, yung mga magsasaka hindi nakakapag-ani ng maayos, Oo. nakakapagsaka. So yung mga fresh produce natin, mahal. Tsaka yung mga Beshi, yung mga pananim natin, Ayan. mga gulay, Madami prutas, nasisira. Ang yang tendency niyan, tataas ang kilo, di ba? Yan, ang mga yan pag-uusapan natin at ang dagok ng pamilyang Pilipino regarding those. Uy, Beshi, pero po sa mga kababayan natin dyan, ayun nga pala. pwede po kayo mag-text sa aming pong text line. Meron nga pala kaming text line. Yes, nakakalimutan na natin, Beshi. Ang aming pong text line na 0919-2826-485. Ulitin ko lang po, 0919-2826-485. Pwede po kayo mag-message dyan. Kamusta po kayo ngayong araw ng linggo? And of course, sa mga laging sumasama sa atin sa YouTube, feel free to comment sa aming YouTube via DZRH News Television. Gayon din sa aming Facebook Live via DZRH News. Lahat ng yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa Huntahan, Pilipinas, ang ating oras, 10:25. Ang oras na yan. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada, So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. it's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hindi nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na
Meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame, no? ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos sa sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Na po ng umaga, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Untahan with your beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Katulad ng nabanggit ko kanina, Beshi. Ano yun? Tayo ay pag-uusapan. Wow, bakit Pag-uusapan natin ang Alen Beshi. Ano ba itong kung paano nga ba maging matatag ang pamilyang Pilipino. Yan. Bakit nga ba kailangan ito? Siyempre, nababaliw na. So, kailangan medyo parang hyper tayo para pagdating ng buong week, sa lubong ng week natin ay kahit maulan, ay masaya pa rin. Speaking of maulan, ngayon nga pong panahon ng malalakas na ulan, pagbaha at banta ng bagyo, isa nga po sa pinakamalaking hamon ng mga Pilipino ang syempre manatiling ligtas. Kasi parang sa panahon ngayon, ang hirap na makahanap ng mga lugar kung saan ka pwedeng ligtas. Kahit siguro sa ka magtayo ng bahay mo, babahain, magkakaroon ng landslide. Syempre gayon din, isa din sa mga hamon ay ang pagiging financially stable. Kasi lalo po kapag nagiging mahirap ito dahil nga kasabay ng mga sakuna ay ang patuloy na pagtaas ng gastusin. Nandyan po ang ating basic commodities, kuryente, pamasahe at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa dami ng problemang hinaharap ng mga Pilipino ngayon, saan nga ba dapat magsimula ang isang pamilya para manatiling matatag? Merong sagot dyan ng aking inuubong beshi. Eto na nga ang sagot dyan, Beshi. Pasensya na ho sa mga nakatutok ho dyan Akala ko sa sasabihin live. mo, pasensya po sa mga nag-aalmusal o mabulang po ang yours truly. Pinoff ko naman ang aking mic. Okay na yon. Eto na nga ho, ang sagot ho natin dyan. Dapat ho magsimula tayo sa pag-alam kung saan napupunta ang pera at kung ano ang tunay na pangangailangan ng pamilya. Alam mo, Beshi, isa to sa binanggit ko kanina sa isyong pabayan ni
mama ng Milky. Yeah, sabi ko kanina, dapat kada pasok ng pera sa atin sa sahod natin, meron tayong parang itinatrack natin kung saan ba Yun. napupunta yung sahod. Yung nagtatrack ka. Oo, di ba? Kahit simpleng pagsulat lang sa notebook Which is ginagawa naman natin yan. Yan ho, napaka-importante ho yan para nga hindi tayo nagtatanong, bakit ganito na lang yung pera ko? Napunta saan yung pera ko? Ganon. Mahalaga ho ang simpleng budgeting. Unahin po natin ang ating pagkain, tirahan, utensils, education, na di ba pang basic needs, bago po ang ating mga wants. Yan ang parating binabanggit. Unahin natin ang ating mga pangangailangan bago ang mga gusto natin. Di ba? Pag kami mga sobra, alam ko pala. pag may mga sobra, ayun, pwede ho tayo pasundot-sundot ng mga gusto natin. Pero hanggang sa ngayon na wala pa namang sobra, unahin natin yung mga pangangailangan Alam mo, natin. hindi mo naman kasi kailangang pahirapan ang sarili mo sa pagtatrack. By simply jotting down lang kung saan napupunta yung Yes. expenses mo, okay na yun. Parang mababacktrack mo na kung saan nga ba napunta. Akala ko meron pa akong ganito. Ganito, ganyan. Kaya yung iba, alam mo, natatawa ko yung iba, nagugulat kasi may sobrang pera sa wallet. Oo. Hindi nila alam, may nalimutan pala silang bayaran. Si Wina yun. Wag nyo hong kakalimutang bayaran ng renta nyo, ang Meralco nyo, tubig. Yan ang mahirap ng makalimutan. And of course, isa sa posibleng solusyon dito sa hamon ng mga matataas na bilihin, sa mga epekto ng mga dumadating na sakuna, ay ang magkaroon ng emergency fund. Pero hindi naman kasi kailangang malaki agad. Ito pwede ito paipon-ipon paunti-unti. Ang mahalaga ay consistent po tayo sa paggagawa nito. Tama ka, Beshi. Sa pag-iipon, kahit maliit na halaga bawat sweldo ay pwedeng magsimula. Halimbawa po, kung hindi kaya ang malaking savings, maaaring magtabi muna ng 50, 100. Base naman kasi yan sa iyong sweldo. Ay para kung ang sinesweldo mo naman ay minimum wage lamang, huwag mong pilitin na ipunta lahat ng iyong nasweldo dun sa savings mo. Paano naman ang pagkain mo? Paano naman ang iyong renta? At kung ano-ano pang basic needs. True. Kapag naging habit ito, unti-unting lalaki ang emergency fund. Tsaka take note po ha, emergency fund ito. Hindi mo ito yung bigla ang may travel ay huhugutin mo yan. Emergency ba yun? Emergency yun, di ba? Joke lang. Hindi. Huwag ka maniniwala dito. Hindi emergency yon. As in, sabi natin emergency ay yung bigla ang na-ospital. Yan. Ano pa ba? Bigla ang may biglang tumaas yung kuryente na dati naman binabudget mo sa ganito. Emergency pa rin yun for me kasi Halimbawa, kumuha ka dun sa fund mo. Yan. Oo. Halimbawa din na anuhan ka, naputulan ka ng kuryente. Ayan. O kaya naman inaubusan ka ng ng gasol. O kaya naman umutang si kumare. Ay, hindi pala yun. Hindi yun. Iba yun. Iba pa yun. Go ahead, Beshi. At ito na, Beshi, ang ating pang-tatlo sa panahon ng bagyo at baha. Ano nga ba ang dapat nating unahin? Ano po ang dapat unahin ng pamilya? Ito po ba'y paghahanda o pag-iipon? Alam mo, meron ako dyang ang tanong kasi natin sa panahon ng kalamidad, syempre dapat before that nakapaghanda ka na, nakapag-ipon ka na. Pero what if nandun ka sa mismong sitwasyon na iyon na hindi mo nagawang maghanda? Ano gagawin natin, Beshi? Ito na nga, Beshi, ang sagot natin. Dapat pareho tayong handa dyan. Ay, ganun ba? Yan. Okay. Hindi dapat pag-awayin ang dalawang ito, Beshi. Mahalaga ang financial preparedness, financially prepared tayo. Pero mahalaga rin ang physical preparedness. Dapat may basic emergency supplies tulad ho yan ng pagkain, tubig, flashlight, power bank, first aid kit at mahalagang dokumento. Parang ano to, Beshi? Go bag. Yan, ang parati nating binabanggit. Dapat bago pa magkaroon ng sakuna, di ba ang sinasabi natin, dapat nag-iipon ka ng emergency fund. Pero itong binabanggit natin na dapat physically prepared ka, ito naman ay yung panahon na nung parang, kung halimbawa, nagkaroon ng lindol. Oo. Kasi pag nagkaroon po ng lindol and kung ano mang madagok na sakuna, mabigat na sakuna, hindi ka naman makakapag-withdraw Hindi mo naman maaano yun. Iba po ang paggagamitan natin ng emergency fund dito sa pagiging physically prepared natin. Ito po yung mismong nandun ka sa sakunan. Yes. Ang namang nagkalindol na. May mga instances kasi, and I'm sure mangyayari ito, na hindi available ang mga bangko, ang ATM,
ATM, hindi mo magagamit muna yung naipon mo yan. Siguro gagamitin mo yan sa, ano tawag dito, yung pag babalik ka na. Ano yung tawag doon? Alin? Yung from... Recovery na. Yan. Recovery stage. Yan, recovery stage. Siguro doon mo magagamit yung emergency fund mo. Pero Ayun. ito binabanggit ni Beshi na physically prepared ka. Ito yung sa mismong sakunana. Kasi hindi ka makakapag-withdraw dyan. So, ay, wala akong power bank, makapag-withdraw nga. Tsaka Bibili beforehand, yun nga binabanggit natin, Beshi, beforehand, pwede natin tong i-prepare itong mga supplies ng pagkain, tubig, 'di ba? Pwede natin yung paghandaan yung tinatawag nga nating go bag. Ayan. Kapag may bagyo at nawala ng kita ang isang pamilya, ano ang dapat unahing bayaran? Ano nga ba talaga, Beshi? Alam mo, itong tanong na to hindi lang kapag may bagyo. Siguro naranasan ng mga kababayan natin to nung pandemic. Alam mo, napakalaking dagok nung pandemic. Ang daming nawala ng trabaho. Mahirap mag-budget kung wala kang pera, ha? True. Paano ko makakapag-budget kung wala kang pera? Tsaka sobrang hirap din mag-budget, Beshi, lalo na kung kulang ang kita. Pero syempre, gamitin natin sa tama ang ating hawak na pera. Unahin ang basic needs at mga gastusing may direct effect sa kaligtasan at yung pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ano ba yung ibig sabihin natin dyan? Andyan ang pagkain, tubig, gamot, kuryente, tirahan at of course transportation kapag kinakailangan. Kung hindi kayang bayaran lahat, kailangan tingnan kung alin ang maaring ipagpaliban at alin ang may malaking penalty o consequence kapag hindi na bayaran. Of course, pinaka-importante dito pagkain and tubig. Yes. Kasi alam mo, kahit wala kang Basic kuryente, basta may tubig ka, mabubuhay ka. Oo. Pero naiintindihan naman natin na yung ibang mga pangailangan natin kailangan ng kuryente. Pero noon kasi alam mo yung mga kwento ng mga magulang natin, kami noon. Wala naman kaming kuryente, ganito lang. Ibang-iba talaga noon kaysa ngayon. Ay, mga ganyan. ganon. Siguro yung mga ganyang throwback, tumatagal na mga 2 oras na kwentuhan. Hindi 2 oras, Beshi. Feeling ko ano yan isang hapon yan. Tapos alam mo, yung ikikwento yan ng magulang mo sa'yo kapag brown out. O kaya umuulan-ulan. Ay, tapos nakapaikot kayo kasi pinagsasaluhan ninyo yung inyong noodles na niluto. Sarap. Tapos may kandila. Paano niluto kung kakandila lang? Hay naka. Sa uling kasi. Eto na, Beshi, ang susunod nating tanong. Paano ho ba tayo makakatipid sa pagkain kung patuloy ang pagtaas ng presyo? Paano nga ba? Isa na ho dyan ang pwede natin gawin. Ito pong meal plan na atin pong tinatawag. At lalong-lalo na para sa mga mahilig mag-grocery, dapat meron tayong grocery list bago tayo mamili. Kasi ngayon, di ba, Beshi, may mga kababayan tayo or kahit ako, feeling ko guilty ako dito Ako hindi. Hindi ka guilty. Hindi ako nagpupunta ng grocery nang wala akong listahan. Feeling ko naman, Beshi, meron akong listahan sa utak ko lang. Hindi yung listahan. Memorize ko lang. Parang may mga time kasi na makikita mo yung isang bagay, para kang minamagnet, Beshi. Kunin mo ko, bilhin mo ko. Ipangtapal mo dyan sa magnet na yung listahan mo. Kaya kailangan may listahan ka talaga. Dapat stick tayo sa plan na kung ano lang ba talaga ang bibilhin natin. Iwasan ho natin ang pagbili ng mga bagay na hindi naman nating kailangan. Ayan. Maaari rin pong ikumpara ang presyo sa iba't ibang tindahan at piliin ang mas sulit na produkto. Alam mo, ginagawa ko to, Beshi. Parang nagka-canvas muna ako. Saan kaya ang mas mura? Parang mas mura dito ng ganitong cents lang. Kahit cents lang, diba? Beshi, malaking factor yung kahit mababang sentimos lang. Naku, malaking malaking tipid na yan para sa atin. Pero sabi po dito, mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin na ng pinakamura ay laging pinakamaganda. Kalidad. Yan. Natingnan pa rin ho natin ang kalidad at dami nito. Uy, may nabanggit ka na isang solution natin dyan, yung meal planning. Alam mo, ang daming kung nababasa na parang ayaw nila nito kasi parang ang hirap niya gawin and in the end, sobrang gastos niya. Oo nga talaga, Beshi. Pero nasa sayo naman kasi kung paano mo ipaplanin. Baka naman yung planning mo ay sobrang social na pagkain. Baka mahal naman yung binibili mong ingredients. Na hindi mo naman kinakain before. Syempre yung meal planning mo, yung kinakain mo talaga. Sabi ay chicken lang yung binili mo, steak. Diba? Mga ganon-ganon. Or tsaka itong meal planning, alam mo, kailangan dito is yung hindi maumahin sa ulam. Tiyaga, Beshi, kailangan din ng tiyaga dyan. Kasi alam mo, yung ibang meal planning na nakakatipid talaga kasi biruin mo, magluto ka ng 2 potahe, adobo,
at bawa isang gulay. Tapos Chop suey. ayan, ulam mo yan for nahalinhinan for the whole week. week. Kaya sinasabi ko, hindi ito para doon sa mga maumayin sa sa ulam. Ito yung para sa mga okay lang ako isang linggo na ganitong ulam. Kaya kung ikaw ay medyo parang pihikan sa ulam at gusto na talagang paiba-ibang menu araw-araw, ay hindi sa'yo ang meal planning. Totoo yan. Siguro more research pa. Kasi di naman, ako nakikita ko lang ito base sa mga napapanood kong reels. Alami pa natin pag-uusapan and of course, pamasahin natin ang inyong comments. Sa ating pagbabalik po yan, huwag niyo po kaming iwan ang ating oras. 10:43. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon.
Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. RH. 10:49 ng umaga. Basahin ko lang dito yung comment ni Mr. Resita Atienza. Sabi niya, hindi ako bumibili ng gulay at prutas na mahal. Meron namang ibang fruits and veggies na mura. May panahon na mura ang ibang gulay at prutas, yun ang binibili ko. So, ang technique niya is to wait kung kailan na mas mura ang gulay at prutas at doon siya bumibili ng madami siguro for stocks. Hindi masyado gumagana, Beshi, itong monitor ko. Pero yun, magandang umaga kay Sir Melvin Letrodo, Ma'am Teresita Atienza, Dudo Prayboy. Magandang umaga. Hanggang doon lang inabot ng aking monitor, Beshi. Sorry na. Sa gitna ng mahal na bilihin, dapat ba talaga magbawas ng lahat ng luho? Oo. Hindi naman lahat. Yes, 100%. Charis. Pero kung sobrang mahal ng mga luho mo is... Yun na. Dapat bawasan na yan. Pero kung hindi naman, at kaya pa rin na mapasok pa rin naman sa banga, hindi naman kailangang alisin lahat. Ang mas mahalaga ay matutong mag-prioritize. May mga gastos kasi na nagbibigay ng enjoyment at pahinga. Alam mo, binabasa ako. Ano? Hindi ito para i-justify yung pagkakape ko, ha. Pero kalagay, kung nakakapagpasaya, nakakapagpaga ng araw mo ang 150 pesos na iced coffee, bilhin mo na yan. Sabi ka na. Bakit mo naman kasi makakababain yung sarili mo kaya ka nagtatrabaho, di ba? Ano? Basta meron kang nasa-save, yun na yun. Ay nako, at hindi naman masamang gumastos para rito kung pasok nga po sa budget. Ang problema ay kapag nauuna nga ang wants kaysa needs o ginagamit ito, naglo-loan ka para hindi naman sa pagbayad ng kuryente o yung mga importanteng bagay, kundi para lamang maipagpatuloy ang lifestyle na hindi na kayang suportahan ng income. That's a no-no. Diba? Kung may utang naman ng pamilya, dapat bang mag-ipon o bayaran muna ang utang? Ano, Beshi? Anong sagot? Ay, ako iniisip ko kasi yung sa sarili ko kung may utang ang pamilya, dapat bang mag-ipon pa o bayaran muna ang utang? Ang hirap kasi nung uutang ka tapos pantapal din sa utang, di ba? Doon ka malulubog talaga sa utang. Siguro as much as possible, kung tao yung inutangan mo, kausapin mo siya, manghingi ka ng timeline, calendar, kung kailan ba, maging honest ka sa kanya. Kailan mo ba kayang bayaran? Ayan, ganon. ganyan. Para naman, tapos kung mag-demand siya, gawin mo ang lahat para bayaran yun kasi pera niya din naman yun Depende. Yun yung aking personal thought para dyan sa tanong na yan. Yan, dahil 8 minutes na lang, Beshi, itong tanong naman sa ganitong panahon ho ba, maganda ba nga magdagdag tayo ng ating source of income? Oo. Diba? At ang sagot natin dyan ay binanggit na ni Beshi. Oo. Kung kaya ho ng ating oras at resources, malaking tulong po ang additional income. Pero dapat maging maingat sa mga online offers na nangangako ng mabilis at malaking kita. Actually, ito nga dapat ang ginagawa siguro
magdagdag ng source of income. Pero yung legit. yan. Yes. Pagka inofera naman tayo ng sobrang ganda naman, ayan ang Oo. sinasabi nating too good to be true. Pag too good to be true talaga, again, it's a no-no. Mas maganda pong piliin ang sideline o negosyo na malinaw ang kita, gastos at risk. At huwag nga tayong mangutang ng malaki para lamang magsimula ng negosyo na hindi pa napag-aaralan na. Alam mo, siguro, ang masasabi lang natin na para manatiling matatag ang pamilyang Pilipino dito sa patuloy na hamon ng buhay, na hamon ng buwan ng Agosto. Now, it's 4th week. Siguro isa sa mga dapat gawin ay Ano, Beshi? huwag maghintay na magkaroon muna ng malaking kita bago magsimulang maghanda. Hindi natin kailangan ng bulto ng pera para lamang simulan ang paghahanda. Katulad nga ng nasabi natin kanina, kahit pa unti-unti, it's the consistency that counts. Alam mo, Beshi, sabi dito ni Melvin Ugbamin, bayad muna sa utang. Ayun, yun ang Kasi kanya. kung hindi tayo magbayad, hindi ka na makakautang ulit. Sa true. Sabi Totoo nung, naman. Sabi ng mga lender, hindi ka na makakaulit. Yan. Kasi hindi ka na. Ay, nako. Tsaka kapag kasi ikaw din naman ang masisira. Katulad nga ng pangalan mo nabanggit din niya. naman talaga. Ika nga na hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari, pero makokontrol natin kung paano tayo maghahanda. Siguro, to sum it up, ate, para lamang maging matatag tayo dito sa patuloy na hamon ng buhay na siguro sa tingin ko magtatagal pa to siguro hanggang sa umiikot ang gulong ng palad. Ang panahon, habang tuloy-tuloy ang pag-usad ng panahon ay tuloy-tuloy ang hamon ng buhay. Kaya siguro maging handa na lamang tayo sa lahat ng bagay. Yun naman ang magiging sandata natin, ang maging handa. Yan. Sa lahat ng bagay, alam mo, sabi nila, kung may susuksok, may madudukot. Ayan. Tama. Kahit papaano, kahit barya-barya yan, isuksok mo yan para kapag dumating ang panahon na kailangan, ay madudukot mo yan. At dahil 5 minutes na lang, Beshi, bago mag-alas 11 ng umaga, pasadahan ko na itong mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Magandang umaga po kay Sir J. Morales, kay Kapanalig, mula daw dyan sa West Bahak-Bahak, Olongapo City. Makulimlim daw, pabugso-bugso ang may hinang ulan at may pagkamasungit pa rin Saan daw ang yan? panahon. Sa West Bahak-Bahak, Olongapo City. So, talagang dumudungaw na hindi ang hanging araw, kundi si habag. Magandang umaga din po kay Sir Ramon Aguilar from Caloocan City, North Pati. Utang mga ma'am, huwag kalimutang bayaran. Sabi niya yan. Magandang umaga din po kay Sir Leo Cervantes Havares, mula daw sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sir Aaron Hervilla, happy Sunday everyone watching from Cubi-Cubi, Nasipit, Agusan del Norte. Pabati daw po ulit sa kanyang nanay na si Nanay Telly Hervilla at sa kanyang girlfriend na si Ana Lindurana. Happy Sunday and God bless. Magandang umaga sa inyong lahat. At happy Sunday. Sana kahit sobrang maulan itong darating na week natin is sana we stay positive. Wala naman tayo magagawa din mag-stay positive. Hi Kyle Hendricks, happy morning. Sana daw maka-move on na daw siya. At bakit Ipag-pray ko naman? yan, Beshi. Ipag-pray ko yan. Ano na naman ang napagdaanan? Next week, i-guess natin. Pag-uusapan natin. Tulungan natin siya Yes. sa sagutin ng kanyang maka-move on na kung saan man siya mag-move on. Magandang umaga, of course. Sa mga sumama sa atin via YouTube naman, kay Dudu Prayboy, kay Melvin Letrodo, Miss Teresita at Yenza. At hindi ko na siya ma-scroll up. Yan. Napakadami ng Oo nga. mga nagko-comment dito sa atin via YouTube. And of course, sa aking pamilya dyan sa Luzon City, happy Sunday! At syempre, Beshi, sa aking pamilya sa Sorsogon, Mama Gina, Papa Edwin, sa aking mga kapatid, kay Kuya Win, Kuya Joem na nandito na, hello, at sa aking mga pamangkin, magandang umaga. At bago tayo magpaalam, Beshi, gusto ko lang batiin ang bagong kasal sa tropahan. Okay. Si Venus at Imay, congratulations sa bagong kasal. Best wishes! At batiin ko na rin ng magandang umaga ang tropa pips, si Bea, Ali, Missy, si Ali ulit.
panibagong Ali. Dalawa Ay, sila. dami Dalawa namang sila. Ali yan. Aliana yung isa naman ay Eliza. Okay, Ayan. okay. Si Juby, Annie, Jeff with the double F. Magandang umaga, sir. Si Claire, Selwyn, si Ja, si Lay, si Van, Jasper, si Patrice, at si Jeff naman with the single F. Wow. At kay Glenn, kay Jamaica, kay Jamel, at syempre kay Ken. Magandang umaga. Ingat kayo dyan sa Cam Norte. See you soon. Happy Sunday sa inyo dyan, mga taga Cam Norte. Cam Norterian. Ano ba tawag sa kanila? Uy, malapit na ang Pasko. Yes, ang Pasko ay kay saya. Wow! Isang linggo na lang, dudungaw na si Jose Marichan at natunaw na si Mariah Carey. Akata na tayo ng All I Want for Christmas is You. Money! Manghingi na tayo ng bonus. Tsaka ano pa may sasabihin ko? Next weekend is long weekend na naman. Planuhin ng maayos ang inyong mga lakad at i-go mo na yan basta pasok sa budget. Truth. Inyong nakasama sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your Beshi. Ako po si Beshi Josa. At ito naman po si Beshi Wina Pearl. Susunod na po ang galing mo, Doc. Pilipinas ng ating oras. 2 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Ingat po. Ang DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa